Sa video na ito ay pag-uusapan po natin ang isang mainit na balita mula sa mundo ng cryptocurrency. Isang malaking kumpanya po sa Amerika na nagngangalang Unicoin ang sinampahan ng kaso ng US SEC dahil umano sa panlilinlang sa mahigit 5,000 na mga investors. Ang halaga, $100 million. Kilala si Unicoin sa kanilang malalakas at agresibong marketing campaign. Pero ayon po sa US SEC, may matinding problema sa likod ng kanilang mga pangako. Ang kanilang digital assets daw ay hindi naman pala back or walang backup. Ayan. Or hindi totoong hindi po totoong yaman yung kanilang backup na sinasabi. Kaya ngayong taong 2025, ang kwento ng Unicoin ay nagsisilbing malaking aral. Ayan, malaking lesson. Hindi lang sa mga investor sa Amerika, kundi pati na rin sa atin bilang mga Pinoy crypto enthusiast dito sa Pilipinas. Kaya ang tanong natin ngayon ay ano ang tunay na nangyari kay Unicoin at paano po tayo maapektuhan bilang mga Pinoy crypto enthusiast. Kaya yan, bago po tayo magpatuloy ay pakibasa na lamang po muna ang disclaimer dito sa ibaba ng ating screen. Ayan, simulan po natin sa kung ano po ang ginawa ng Unicoin at bakit po sila sinampahan ng SEC. Ayon po sa reklamo ng US Securities and Exchange Commission or SEC, sina Unicoin at ang kanilang mga top executives ay sangkot sa isang malaking panlilinlang. Sa madaling salita ay niloko raw nila ang mga investors sa pamamagitan ng maling impormasyon tungkol sa kanilang Unicoin tokens at saka investment certificates. Pinangunahan ang kumpanya ni Alex Conanin or Conanikin. Ayan, ang hirap pong banggitin yung kanyang pangalan, Alex Conanikin. Siya po ang CEO at saka chairman ng board. Kasama niya sa kaso sina Selvina Moschini. Ayan. Siya naman po yung dating presidente at kasalukuyang board member. At maliban po dyan ay si Alex Dominguez. Siya naman ang dati po nilang Chief Investment Officer. Ngayon, ang sabi po ng SEC ay pinalabas ng Unicoin na ang kanilang tokens ay supported ng isang napakalaking real estate portfolio na umaabot ng bilyong-bilyong dolyar. Pero sa totoo lang, ayon po sa investigasyon, kaunting halaga lang talaga ang meron sila. Malayo sa mga ipinangako nilang billions. Ngayon ay paano po nila naloko ang mga investors? Hindi lang basta simpleng pangako ang ginawa ng Unicoin. Nag-launch din po sila ng matitinding marketing campaigns. Makikita mo raw noon na si Unicoin, makikita mo raw noon ang Unicoin sa mga airport, TV commercials, social media at maging sa mga libo-libong taxi sa New York City. Yan dating ng kanilang campaign ay safe, stable at saka profitable daw ang investment. Pero ayon po sa SEC, wala raw katotohanan ang mga ito. Hindi raw talaga back ng real estate ang mga token. Hindi rin sila registered sa SEC tulad ng sinasabi nila. In short, peke ang kanilang credibility sa paningin ng batas. Sa halip na makalikom po ng $3 billion, gaya ng ipinagmamalaki nila, ang totoong halagang nakuha daw ng Unicoin ay $110 million. Napakalaki ng agwat ng dalawang numerong yan. Ngayon ay sino pa ang sangkot sa issue na ito? Bukod po kay CEO Conanikin, isa ring pangunahing tauhan sa reklamo ay si Ginoong Richard
Devlin. Siya naman po ang General Counsel o abogado ng Unicoin. Ayon po sa SEC ay gumawa siya ng mga misleading statements sa ilang dokumentong ginagamit sa fundraising ng kumpanya. Bagamat hindi niya inamin o itinanggi ang mga paratang, pumayag po si Ginoong Devlin sa isang final judgment kung saan siya ay magbabayad ng $37,500 na civil penalty at hindi na maaring gumawa ng mga ganitong investment-related activities sa hinaharap. Si Ginoong Kona Nike naman, ayon sa kanyang interview, ay itinanggi ang mga akusasyon. Determinado po siyang labanan ang kaso sa korte. Kaya asahan natin na magtutuloy-tuloy pa ang legal battle na ito sa mga susunod na buwan. Ngayon ay ano naman po ang nilabag na batas ng Unicoin ayon sa SEC. Ang sinasabi po ng SEC ay malinaw. Nilabag ng Unicoin ang ilang anti-fraud provisions ng federal securities laws sa US. Bukod pa rito, si Kona Nike mismo ay nagbenta ng halos 38 million rights certificate at ginawa niya ito ng hindi rehistrado at may mga pinapaborang terms sa mga piling investors. Ang ganitong galawan ay hindi lang mapanlinlang kundi labag sa batas, lalo na kapag hindi ito dinideclare ng tama sa mga regulatory bodies tulad po ng SEC. Ngayon ay pag-usapan naman po natin ang posibleng epekto nito para sa atin bilang mga Pinoy crypto enthusiast. Ayan. Una po sa lahat, ito ay isang napakalaking paalala para sa ating lahat. Kapag may bagong crypto project na lumalapit sa atin at nangangako ng guaranteed profit o safe investment, dapat agad tayong magduda. Hindi porket malaki ang marketing o kilala ang mga tao sa likod ng isang token ay automatic ng legit ito. Gaya ng kaso ni Unicoin, kahit sobrang lakas ng kanilang campaign, may mga itinatagong hindi totoo. Para sa mga Pinoy na nakakita o nag-isip na pumasok kay Unicoin noon, maswerte kung hindi ka pa nakapasok. Pero kung may mga naloko rin dito sa Pilipinas, sana ay makatulong ang kasong ito para magka-closure or makakuha ng legal recourse. Mahalagang i-double check po natin ang status ng bawat crypto project. Tanungin natin, registered ba ito sa SEC? Transparent ba ang mga founders? At higit po sa lahat, ay may real utility ba ang token o hype lang? Bilang panghuli ay ang masasabi ko naman tungkol dito ay para sa akin ay hindi na bago ang ganitong pangyayari dito sa mundo ng crypto. Madalas po tayong makakita ng mga project na mas inuuna ang hype kaysa sa tunay na value. Pero hindi ito dahilan para mawalan tayo ng tiwala sa buong crypto industry. Ang mahalaga po ay matuto tayong sumuri ng mabuti. Huwag tayong padalos-dalos sa pag-i-invest at laging gawin ang ating sariling research or DYOR. Dahil kahit ganun pa kaingay ang isang project, kung hindi ito back ng solid foundation, madaling mabuwag gaya ng nangyari kay Unicoin. At ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Marami pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.